What's up mga kaliwat, mapagpalang araw po sa atin lahat. So sa ngayon wala po muna tayong gawa sa bahay. So ang pinagkakabalahan natin ngayon is yung printer kong luma, itong aking Epson L120. So itong Epson L120 ko, medyo nagka-problema na to sa printing niya ng colored kasi magto 2 years na po siyang nakatambak. So nung i-trinay ko siyang mag-print ako, so may problema yung colored. So nag-cleaning ako ng nag-cleaning, so may problema pa rin. So ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano ayusin yung colored. So tandaan po na hindi lahat ng problema sa printer pag hindi maayos yung colored is yung cartridge na kaagad o yung tinatawag din nilang print head. So may mga cases kasi na medyo nababarahan lang, lalo na pag natatambay o kaya yung ink ninyo is hindi original. Kasi mayroong mga ink na may mga bara-bara. So ito, mamiksinan naman yung aking mahulit. Ano na ang gagawin nyo bago kayo magtanggal? Punasan nyo po muna. Kasi ito possible itong mga dumi dito papasok doon sa mga pinagtanggalan. So sa pag-cleaning, punta lang po kayo dito sa Windows, tapos hanapin niyo itong device and printers. Hanapin niyo itong inyong printer, right click, tapos printing preferences. Tapos dito kayo sa maintenance, tapos mag head cleaning kayo. Press na yung head cleaning. Okay, start. So wag nyo itong laging gagawin, lalo na't nakatatlo kayo tapos pareha pa rin yung labas. Wag nyo laging gagawin kasi mas lalong puputok yung inyong printed. So ako 2 beses ko lang to ginagawa, itong cleaning na to. Pag the same pa rin yung output, ang ginagawa ko dun, gumagamit ako ng syringe. Sinasalin ko dun sa cartridge. So start natin. So ayan. Okay. Gumagalaw natin printer. Maki-cleaning na yan. So dapat pagka ganito buksan nyo na rin, pero usually pwede naman hindi siya buksan, pero dito sa akin itong kaso ko taon na mahigit buksan ko, tapos pinaangat ko lang sa konti para tumaas. Angat nga, tumaas to. So para diretso yung ink. So, antayin lang natin matapos ito. So, ito yung sample picture natin. So, may lumabas na yung black. May kulang na lang. So, ang nawawala na naman is yung yellow. Okay, yun naman yung palabasin natin yan. So yan po yung sample natin, yung nasa computer. So pagka-print natin, unang print wala tayong ginawa. Pagkasaksak sa computer, so nag-print agad tayo. Ito yung output. So nag-cleaning lang tayo. Pagka-cleaning natin, ito pa rin yung output. So halos magkapareha dun sa una. So parang walang nangyari yung cleaning. Okay. So ang ginawa ko po, so dito sa amin nasa malayong Kabiasnan kami, hindi ako makabili ng syringe. Ang ginawa ko po, binunod ko to. So sinipsip ko lang.
So hanggat maaari huwag niyo pong gawin yung ginagawa ko. Kasi tingnan yung dila ko. So sinipsip ko lang, tapos pagkasipsip ko, pisilin lang to. Balik sa butas. Yan. So pinila ko lang to. Pagkasipsip ko, binuga ko yung ink. Kasi minsan sa sobrang tagal na nga nung naka-stop, namumuo na yan. Tapos pisil ko bago ko binalik. Pagkabalik ko, tsaka ko pa lang siya binitawan. So sunod yung magenta naman. Ito, magenta, cyan pala, hindi magenta, mali. So based dito sa picture natin, ang kulang is yellow at saka cyan. So ang ginawa ko lang, yan, binunod ko to, cyan. So pinakadulo, black, yellow, magenta. Ganon din ang format yan dito, color black, yellow, magenta at cyan. So binunod ko to, sip ko, buga, binalik. Nung nabalik na, tsaka lang binitawan. So nag-cleaning ako isang beses. Yan. Nung mag-print ako, ito na po yung output. Yan. So hindi pa po ako yan naka high, naka normal print pa lang po yan. So pangalawang print ganun pa rin. So almost 100% na. So yun lang po yung ginawa ko. So pagka ganun, wag nyo na pong pag lumabas naman na makita ninyo may black, may ito, ano to, cyan, magenta at saka yellow. Yun lang naman po yung color code natin dito na ibang color yun sa printer. Black, yellow, magenta at saka cyan. So kung makita nyo na, wag nyo na po siyang sipsipin ulit, o wag nyo nang, may iba pang method dito. Yung ibang method po dito is kung may sirens kayo, mag-i-NG kayo dito, kukuha kayo dito ng ink, isalin nyo po dito. Pagkabunot nyo, isalin nyo po dyan dito sa loob. Pero usually kasi kung bakit nagkakabara yung printer natin, hindi po talaga yan dito. Pag dito yan, sira po ito. Usually dito po yan sa hose. Yan, matagal ko na po ang ginagawa yan. Sa hose po yan lagi ang bara. Minsan dito sa likuran. Yan. Minsan sa likuran lang nito nagbabara. So ayos. So print na lang ako. So okay na, din na masama kung ganito yung output based dun sa original. So ako hindi pa rin ako kontento dito, kaya magpiprint pa rin ako. So yan lang po sa ngayon. So dagdag kaalaman na naman. Okay.